marahil ay iniisip natin na pareho lang yung mga nakasulat patungkol kay Jesus Christ sa Quran at sa Biblia. At maaaring naiisip din natin na posibleng tama ang Islam at posibleng mali naman yung Biblia. Kaya maraming taong nag-iisip na magiging balik Islam dahil iniisip nila there's nothing wrong with that, no? Walang mali doon. Pero alam niyo po ba na mayroong nangyari na isang malaking pagtatalo ang mga Muslim tungkol po sa isang dalawang sura ng kanilang Quran? Ayon po kasi sa Surah 4157 kung saan tinalakay dito o nakasulat dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nga raw naipako sa krus. Ito po ay naging one of the most controversial na surah ng Quran. Dahil alam naman po natin na yung ating mga kapatid na minamahal na Muslim ay hindi sila naniniwala na ang ating Panginoon ay naipako nga sa krus at ang masaklap pa minsan, no, ay sa Biblia pa nila ito pinapatunayan. Malinaw kasi na sinasabi ng kanilang Quran, Surah 4157, sabi dito, at para sa kanilang pagsasabi ng may pagyayabang, tunay na aming pinatay ang Misaya, si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ng Allah. Yung nagsasabi dito na may pagyayabang ay ang mga Hudyo na napatay daw nila ang Misaya, si Jesus na anak ni Maria. Tuloy natin yung talata. Datapwat siya ay hindi nila nagawang patayin at siya ay hindi nila nagawang ipako sa krus. Bagkus may iba na ginawa upang kanyang makawangis sa kanilang paningin. At katotohanan, yaong mga nagkaiba-iba rito ay may agam-agam tungkol sa naganap dito. Sila ay walang tamang kaalaman maliban sa pagsunod sa mga pag-aakala lamang. At siya'y hindi nila hindi nila nagawang patayin para sa katiyakan ng kanyang pagkakilanlan. So hindi raw napatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil nga po pinalitan siya ng kawangis niya ayon sa surah An-Nisa 157. Kasi nasabi ng Islam na haka-haka lamang daw ang crucifixion of Jesus Christ. Hindi naman daw totoong naipako siya at pinalitan siya ni Allah. Pero ano po ba yung sinasabi nilang we are following assumptions, o yung assumptions lamang daw yung sinusunod natin, ay kahit sila man, pag tinanong natin, kung hindi naipako yung Panginoon, sino yung naipako? Nagkakaiba-iba rin sila ng sagot. Ibig sabihin, sila yung nagkakaiba-iba. Kasi pag tayo yung tinanong, sino yung naipako? Si Jesus yung isasagot natin. Pag sila yung tinanong, may sasagot sa'yo si Judas, may sasagot sa'yo si Simon, yung tumulong kay Jesus na pasanin yung cross, si Simon of Cyrene, di ba? Kaya po, naiisip natin, sino nga ba talaga ang sumusunod sa may agam-agam at sumusunod sa haka-haka? Pero yung controversy na sinasabi ko ay yung nangyari po noong 1951. Noong 1951 po kasi, merong sura ng Quran na kumontra sa Surah 4157. Ang sabi po kasi dito, no, pakita natin yung patutuo. Sabi dito, Maulana Muhammad Ali, in his 1951 revised edition of the Quran translation, notes that Yusuf Ali, initially translated the phrase, I will cause thee to die, as I will cause thee to die, but later changed it, I will take thee, in subsequent edition. Ito po yung Surah 355. No? Yung Surah 355 kasi binago na ng mga translators ngayon, pero nung 1951, yung unang translation ni Yusuf Ali sa salitang mutawafika sa Surah 355 ay I will cause thee to die. Ayun po dito, no? Sabi dito, but later change it to I will take thee. Ito na yung present translation ngayon na ikay aking kukunin instead na ikay aking papatayin. The search results also highlight that Yusuf Ali initial footnote to these words indeed with the statement, sabi dito, but Jesus completed his life and was when he died take up to God. However, this was altered too. But Jesus was eventually taken up to God in the volume work. No? Kita niyo po. So inalis si Jesus Christ dito sa pagka nabago na. Pero unang-una, when he died taken up to God. Namatay nga siyang totoo. Pero ayon sa Surah 4157, hindi siya namatay. Kinuha siya. So parehong Quran ang nagtatalo kung namatay ba o hindi. Ito pa, subukan natin ito isa pang proof. Sabi dito, in the 1951 revised edition of Abdullah Yusuf Ali's translation of the Quran, the translation of Surah 355, I will take thee, instead of I will cause thee to die, the verse read, sabi dito, O Jesus, I will take thee and raise thee to myself and purify thee of those who disbelieve and make those who follow thee above those who disbelieve until the day of resurrection. Then unto me ye will all return, and I shall judge between you as to that wherein ye used to differ. Sabi dito. So, in his first edition, Yusuf Ali translated the word as, I will cause thee to die. Kita niyo po. So, yung Surah 4157 na nagsasabi na hindi siya napako at hindi siya namatay, ay in 1951, mayroon pong surah na kumontra na hindi siya napatay
meron pong sura na nagsasabi na I will cause thee to die. Meron pong sura na nagsasabi na napatay nga po ang Panginoon. Kaya po ang nangyari, ni-revise ito ni Yusuf Ali dahil po ay na-persecute po siya ng majority ng Islamic community. Na-persecute po si Abdullah Yusuf Ali, kaya napilitan po siyang baguhin ang pakahulugan niya sa salitang mutawafika.